Alright guys, what's up? Welcome back po sa channel natin, Topi Manalo. And today, I will show you a failed supposed video of installation nitong ating biniling action cam mount, GoPro mount. Itong Hansi GoPro mount. Kung natatandaan nyo yung last video natin about this helmet, the LS2 Stream 2. Bumili rin tayo nito. Ayan, no? Helmet chin mount for action camera. LS2 Stream 2. Designed siya talaga para dito sa helmet natin na LS2 Stream 2. So, kanina, nag-video ko in lahat, explanation, everything. Kinabit ko na kinabit ko na yung chin mount natin. Ayan, nakikita nyo. Teka nga, ayusin natin. Yan. So, nakakabit na siya. Ayan, nakakabit na. Saktong-sakto kasi ang ganda ng pagkakakabit. Unfortunately, hindi pala nagre-record yung video ko kanina. So, kwento ko na lang sa inyo kung paano nangyari. Initially, syempre, binuksan natin. Ayan, nakita nyo. Tinanggal natin and binuksan and everything. Pinakita ko sa inyo kung anong laman, which by the way, ang laman po niya, eto, buksan natin, meron syempre siyang manual. Yan, installation guide and manual. So, ito po yung mga laman niya. It says here, ayan, yung chin mount unit. Ito po yan. Chin mount unit specific for Stream 2. So, kasama niya ito, itong safety tether, which I will be sticking dito mamaya. Yan. Yan po ay extra protection para just in case na accidentally, biglang matanggal to, yung action cam nyo ay hindi basta-basta malalaglag sa kali dahil nakadikit pa rin po ito. So, didikit natin yan mamaya. And then, it comes with this one. This is what they call the straight arm. So, pag kinabit po natin yan dyan, yan, straight po siya. No? And also, this one, they call this the lowering arm. Kasi pag nilagay natin yan dyan, medyo mababa ng konti yung pwesto ng GoPro natin at hindi siya haharang dito sa vent as well as do sa view natin. So, very nice. Also, it comes with this screw na ikakabit natin kasi yung ating arm is going to be fixed pag nilagay natin dito sa chin mount. Also, it comes with this set of stickers and yung ating, this. Yan, ito yung mga wipes, 1 and 2. Yung wet wipes and dry wipes. So, kanina, ang ginawa kong process dito is ininitan ko siya. Tinira ko siya ng blower. I heat it up. Pagkatanggal ko nung red backing, nung adhesive, ininit ko siya, tapos nilagay ko siya rito. Dinigit ko siya firmly. After sticking it, pinatayo ko siyang ganyan, yung helmet, para there is a weight pushing down doon sa chin mount natin para at least talagang dikit na dikit. And then afterwards, ikakabit ko naman mamaya yung ating safety tether. Later. Okay guys, so eto, I have here my blow dryer. So una, gagawin ko, isprayan ko lang ng contact cleaner. Contact cleaner tong part na pag kakabitan natin kasi wala na yung yung wipes ko para lang matanggal kung anumang element meron like oil or whatever element that might prevent yung pagdikit nito properly. So magiging ganito yung positioning ng natin. Yan. So magiging ganyan lang yung positioning nitong ating safety tether. Tamang hindi naman batak na batak, pero hindi naman masyadong loose
na magkukos ng ingay sa recording kasi yung microphone malapit dyan eh. So tatanggalin lang natin yung cover ng adhesive. Take note guys, ganito yung ginawa ko dito sa dito sa main natin, sa main chin mount natin. Tapos ginawa ko is yan, pinainit ko lang siya ng konti para mas maging maganda yung kapit ng adhesive natin. Yan. So, now, medyo mainit na siya. Bigyan lang natin ng konti. Yan. Pantay na. And that's it. Press it really hard. Tapos, siguro sabi kasi doon sa instruction, sa manual instruction, 72 hours yung talagang ultimate curing time or ultimate adhesive performance. So, 24 hours, maganda na, 60% na yung tibay niya, but 72 hours, yun yung 100% talaga. Kaya, wala naman akong rides, wala naman akong ibang ganap, so, hindi ko muna gagamitin yung GoPro, hindi ko muna ikakabit dito sa helmet. Let's wait until kumabit talaga siya ng full potential niya. Also, I took the opportunity kasi as you can notice, di ba wala itong mga interior natin di nakakabit. Tinanggal natin doon sa review ng helmet natin. I took the opportunity na ikabit na yung microphone natin. Yan, kita niya? Latag na ng maayos yung mic and tago na siya, tinago ko na, nilagyan ko na ng tape. Ayan, focus natin. Ayan, kita niyo yung microphone. Ayan. Tapos ayan, naka-ayos na ng mabuti yung tape niyan. Tapos nakasiksik na yan dito sa loob. Para hindi na dangling, hindi na maiipit, wala na magiging problema. Kasi pagdating sa ganyan, medyo OC ako eh. Yun. So sa mga nagbabalak, kumuha nitong chin mount na to, I highly recommend it kasi saktong-sakto sa helmet nyo. And then at the same time, yung build quality niya is really good. Yung nakita kong review ng Hank chin mount 3 years ago, medyo hindi pa ganun kapulido yung gawa nila. Pero now, I can see that they're listening to their customers and suggestions and maganda yung niya, kinalabasan niya. So, hope you like the video. I would appreciate if you can hit the thumbs up button. Also, kung meron kayong questions, comment, and suggestion, sulat nyo na lang dyan. By the way, nabili ko pala to sa Shopee. Check nyo na lang doon yung price kasi iba-iba ang price for particular helmet. And if you're new to my channel, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, maraming salamat po. Topi Manalo. Abangan niyo yung next video natin kasi maglalagay ako dito ng pin lock anti-fog device. Until next time, kita-kita kits mga kamoto. Bye!